Master Mel Antonio of Israa Bukidnon. Kanina pag baba mo kasi ng sakyan mo, grabe yung ngiti mo ba? Na parang ang bait-bait ni Sir. Tapos, basta kasi may ngumingiti sa akin na ganyan na mga tropa, alam kong meron kaming matinding pinagsamahan. Kaya kanina, naikwento nga niya yung isang encounter namin nung 26 years ago, 1999. Ikukwento niya ng detalye pero sa makatuwid, ang summary nito, napagkamalan namin siyang NPA, kaya kinapture namin siya pero buti na lang. Buti na lang. Pero Master Mel, ikwento mo nga yung mga pangyayari ng February ba yun? February na, di ba? April, sir. April na yun, sir. Yung hinaras yung detachment. Oh, pero February yung attack namin eh. Oh, sir. Oh, sige. So, Mr. Mel, maki-introduce mo sarili mo, anong unit ka sa 8IB dati at paano nangyari itong insidente na to? 2 episodes ito dahil matindi si Master Mel. Survivor. Okay, Master Mel. Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Master Sergeant Milanio Antonio, 799339, Infantry Philippine Army. Yung unit ko dati, yung nangyari itong is nasa 8IB ako, 8IB, 4th ID Philippine Army. Ang ikwento ko ngayon is yung nangyari sa detachment namin na hinaras yung detachment namin. Maalala ko lang, nag-umpisa yun ng alas 6 ng malapit ng dumilim. Mga 5:30 siguro, papunta ng alas 6 ng gabi. Kasi Master, ilatag mo nga muna yung terrain doon sa... Okay. Yung terrain pala doon sa area, yung sa area ng detachment namin is Montinos, mataas yung detachment kasi namin, nasa mataas na bundok talaga. Bakbakon patrol base. Tapos yung harap namin is bundok din. Nandun nakapwesto yung kalaban. Ganun yun. Sige, kasi 1999 ito, hindi pa pumutok yung all-out war, kaya malakas talaga yung MI noon. And si Master Mel kasi, nandun sila sa boundary ng Bukidnon tsaka Carmen. North Cotabato. So talagang masigabong palakpakan to. So Master, sige nga, ano yung defensive positions nyo noon? Ano yung latag nyo doon noon? Meron kaming depensa na pinakaano namin sir, may running trenches kami. Pero bago yung running trenches, nandun yung mga kawayan, yung mga suyak sa banda. Triple pins yung sir eh. Kawayan, triple pins. Pero sa awa ng Diyos, napasok talaga nila sir. Napasok ba kayo? Napasok kami sir, pero... Ikwento mo nga yung simula mo na. Simula. Nung simula sir, nung bumuhos yung malakas na ulan, sabay bulumupar yung kalaban sir. Yun ang naalala ko sir. Ilan lang kayo nun? Ano lang sir, 2 lang kaming regular, pero yung kapgo namin sir is, kung hindi ako magkakamali sir, 12 yung kapgo namin na naiwan kasi kalahati sir nasa labas. Kalahati na sa loob. Kasi, di ba, nandun kayo, tapos ridge line na yan hanggang doon sa di ba? Sir. Sige, ikwento mo nga na mas so ibig sabihin, ikaw ang most senior noon? Yes sir. 2 kami. 2 kaming regular sir. Regular? The rest, mga kapgo na kaagad sir. Wala kayong official, di ba? That time sir, wala si sir makasait. Okay, hindi kasi, ikwento natin paano magharas din noon, umatake din noon yung MI noong mga panahon na yun na talagang ang dami nila eh. Sir. So, ito kasi company commander ako noon ng port company. Ikukwento niya mamaya at medyo nakakatuwa pero masaya. Pero ikukwento niya ngayon yung paano sila hinaras ng pagkadami-daming tao na pin down talaga sila. Ilan lang sila eh. Sir. So sige nga Master, kasi ikaw ang detachment commander doon eh. Sir. Sinong unimpisahan nila kaming, nung nagbulimo pa rin yung kalaban, kaya nabulaga kami sir. Hindi, ganito kasi, pinakauna talaga sir is, pinadahan kami ng
kunting papel na may nakalagay na harasan namin kayo mamaya. Ganon. Ganon sir talaga yung nangyari. Ganon katindi noon. Sir, naalala ko yun sir. Binigay sa akin ng kapgo sir. Sabi ng kapgo, Commander, may pinamigay. Nung binasa ko yung nakasulat sa papel, harasin namin kayo mamaya. Sa isip ko kasi sir, may mga haras ba na nagpapaalam o sinasabi na mangharas sila. So nawala na yung surprise nila kasi naalam na kami. Pero sa isip ko rin kasi sir, yun na nga sir, may mangharas ba na pinapaalam muna na mangharas? Parang nagpapaalam muna. So ang dating nun sir, parang binabaliwala ko yung ano na yun sir. Parang binabaliwala ko lang yung papel na yun, yung message na yun. Kasi iba kasi pag mangharas, dapat may surprise. Pero hindi pa kayo nahaharas nun? Hindi pa sir. Kasi sa totoo lang, kayo yung pinakadulo ng 8IB, di ba? Yes, sir, As in, Kabadyangan, sir. sityo ba yung Bakbakon? Sityo sir. Sityo Bakbakon, Kabadyangan, Bukidnon. Sila yung pinakadulo talaga ng batalyon nila. And normally kasi ang setup, regular meaning regular na forces na NCOs and mga KAFGO na yung kasama. So yung si Master Mel ang detachment commander, so siya yung responsible talaga sa lahat. Kinabahan ka naman nung padalang ka ng sulat. Parang baliwala sa akin lang yun, sir. Sa totoo lang, baliwala lang sa akin yung sulat na yun. Kasi sa isip ko, sir, may mga haras ba na nagpapaalam muna. Yun ang sa isip ko, sir. Yun pala, nung pagpatak ng alas 6, sir, nung bumuhos yung malakas na ulan, sabay volume upper ng kalaban, sir. Ito na. Doon na sir, nagka-leche-leche na kami doon sa detachment. So, gaano kadaming kalaban? Sir, hindi namin ma-chansa sir kung gaano kadami yung kalaban kasi madilim na. Kasi yung pinanggalingan ng putok kasi sir, kasi dito sir, clip, dito ridge line, doon galing sir yung, one direction lang sir yung ano nila. Yung doon sila galing, yung pinanggalingan ng volume operators, doon lang nanggaling sir. Kasi cliff ngayon, alam ko yun. Tapos, sir, rubberan ba yung, basta hindi, medyo slope lang na gentle slope lang siya. Sir. Doon sila galing umatake. Sir. Yun talaga yung approach nila sir, wala nang iba. Doon talaga dadaan sila sir. Matindi ang putok nila. Sir. Nung nag-volume upper sila sir, hindi namin alam. Ayun na sir. Sabay buhos ng malakas na ulan. Pero sa awa ng Diyos sir, nandun pa rin kami sa loob, hold the line kami. Hindi ko iniwan talaga yung detachment sir. Sige na, ikwento mo nga gaano kahirap sa isang detachment commander pag yung binakbakan na kayong gano'n na yung KAFGO natin matitibay pero yes, siyempre kuminsan mahirap sir sa akin lang sir, mahirap magdala ng tao sir na hindi, kasi KAFGO sila sir. Hindi tulad nung regular sir na isang kuman mo lang, susunod talaga yan, naintindihan nila kung ano yung binigay mo na kuman. Pero sa mga KAFGO kasi sir, medyo, kasi yung mga KAFGO ko sir, lumad, mga nitibo lahat sir. Halos nitibo lahat. Kaya ang ginawa ko sir, ngayon, takbuhan ko talaga sir, tinatakbuhan ko sila. Pinupuntahan ko talaga sila kung saan sila. Kasi napalibutan kayo. Oo sir, kumusta kayo? So pukpukan talaga to na ano Oo sir, hanggang sa dumating yung time sir na nag-malfunction yung M16 rifle ko, hindi na pumutok. Ang ginawa ko ngayon sir, hiniram ko yung garan ng isang KAFGO ko, si Manong Saway. Hindi ko makalimutan yun sir. Kaya yung nasa akin na yung garan niya sir. So standby yung si Nung Saway kasi wala na siyang baril. Yun na yung ginamit ko sir. Malapit na talaga sir kasi yung ano talaga sir, yung first place namin talagang nasira na nila. So ang lapit na. Malapit na talaga sir. Malapit na kayo mapasok. Oo sir, malapit na talaga sir. Pero sa awa ng Diyos sir, kasi presisumbahin pa rin ako, pasalamat din ako sa KAFGO ko sir na hold the line din sila sir. Pero kung napasok kayo, katay talaga kayo lahat doon. Sigurado yun sir. Kaya wala kayong mortar? Sir? Wala kayong mortar? Wala sir. Wala kami mortar. Then, doon din ako natatawa sir, nung detachment namin, yung running terraces namin pala sir, walang exit ng tubig. Pag uulan sir, talagang napupuno yung
Running terraces. Yan ang what? Hanggang leeg, sir. Hanggang leeg yung ano. Kasi malalim yung running terraces. Kaso, sir, doon ko nalaman na ano pala, sir. Sa sobrang ano, tagal na. Medyo na, yung exit niya na anuhan na, sir. Hanggang sa nangyari na yung ganun, sir. Parang mga pato kami. Hanggang sa umabot kami na anong oras na, sir. Hanggang dumating yung reinforcement. Pukpukan, hold the line kayo, hindi kayo napasok. Oo, sir. Buti may reinforcement. Oo, sir. So paano? Paano yung reinforcement nyo? Dumating na yung kasi ano, sir, ang nangyari kasi putok yung kalaban, mayat maya wala na, sir. Then akala namin wala na yung kalaban, maya-maya na naman, sir, puputok na naman. Oo, ginanong sir. kayo. Oo, sir. Then nakikita naman, sir, talagang nararamdaman ko na yung first layer nila na umatake sa amin, kasi kitang-kita ko, sir, pag tinamaan sila ng garan ko, tatalbog sila sa kawayan, yung korel ko na kawayan, sir. Bug, So talagang nakakatama ka rin talaga sa garan na... Oo, sir, oo. Kahit garan lang Oo, yun. sir, oo, garan lang, sir, oo. Pag tinamaan sila ng garan ko, sir, talagang tatapon sila. Pag tinamaan sila. Then hanggang sa ano yun, sir, yung second layer pala nila, kaya pala pag nung maliwanag na, sir, kinamagahan na, sir, wala kami nakuhang body count na kalaban, pero ang daming dugo. Naiwan yung mga tsinelas, naiwan yung mga damit doon sa suyak. Ang daming dugo, sir. Yung second layer pala nila, sir, sila yung pupunta doon sa first layer para i-recover nila yung mga wounded nila kung may patay man sila. Kaya walang naiwan talaga na baril, walang naiwan na ano, sir, body count ng kalaban. Pero talagang maraming nakuha rin yung suyak mo. Oo, sir. Oo. Ang suyak sa mga public ay ano ba Tagalog na suyak? Suyak yan, yung ano, matalim na ano, sir, yung ano ng kahoy, sir, na bahi. Yung bahi, yung maitim na kahoy na tinulus namin yung ano, sir, matulis yung dulo. Tsaka yung mga kawayan. Ang lupit nun. So, buti. So, ano yung unang nag-reinforce sa inyo? Nung yung maliwanag na, sir, yung nandun na yung tropa, sir, yung kung di ako magkakamali, yung scout platoon. Scout platoon ng 8IB, sir. Yung unang nag-reinforce. Buti hindi kayo naubusan ng bala? Hindi naman, sir. Kasi yung sa M16 ko, sir, ilan pala yung nabawa, sir, eh. Pero yung sa garan talaga, sir, madami namang bala ng garan. At saka sa M14. Pero din sinabi ko rin sa mga kapgo, sir, kasi ano, sir, hinto, putok, hinto, putok, hinto, putok. Kaya may time ako, sir, napuntahan yung mga kapgo ko. Kasi talagang, pero kung tinuloy-tuloy kayo doon... Ay, wala, sir, ubusan talaga kami ng bala, sir. Ganun pala, kahit magdamag yung bakbakan, oo, sir. Hindi pala yung tuloy-tuloy na... Hindi, sir. Akala nga namin, sir, wala nang kalaban. Kasi hindi kami magpaputok, sir. Kung hindi rin sila mga unang magpaputok. Ganyan ang ginawa namin, sir. Kasi pag wala kaming disiplina sa ano, sir, ubusan talaga kami ng bala. Yun ang briefing ko sa mga kapgo, sir. Kahit tagaliig na yung tubig sa amin, sir, ano pa nga ako ng mainit na tubig, sir, kasi sobrang lamig. Nakapagpakulo pa ako. Okay, taas nung detachment mo, eh. Oo, sir. Nakapagpakulo pa ako ng tubig. So, ibig sabihin, nandun kayo sa running trench. Doon kami talaga, sir. Di ang lamig-lamig. Oo, sir. Para kang nasa lubluban ng ranger. Yun na nga, sir. Kasi walang exit ng tubig, sir. Hindi maubos yung tubig. Okay, Dalan talaga kami, sir. Nandun kami sa running terraces. Hindi talaga ako umalis, sir. Hindi talaga kami umalis. Kaya may time ako, sir, na mapuntahan ko yung mga kapgo ko, sir. Kinukumusta ko sila. Tinitimplahan ko sila ng kape. Kasi akala ko, sir, wala na. Then mayat maya, may puputok na naman. Pero iilan na lang, sir. Hindi tulad nung nag-umpisa talaga, sir, na di mo alam, sir, kung saan galing yung putok. Bakit ganun kabigat yung yes, putok sir, nila? Grabe, sir. Siguro, sir, na sa sobrang lamig, kasi ulan, sir, malakas yung ulan. Basa kami, basa rin sila. Pero mas grabe kami, sir, kasi parang nasa lubluban kami, sir. Oo, sir. Dumating reinforcement nyo, nakahinga ka konti. Yes, sir. Nung dumating sila, sir, yun na, sir. Pero wala na yung ano, sir. Wala na, peaceful na, sir. Wala na yung kalaban. O sige, dumating reinforcement.
Pero pumosisyon yung kalaban dun sa kabilang hill, di ba? Oo, sir. Oh. So nandun kayo, pumosisyon sila dun sa hill. Yun yung in-assault namin eh, di ba? Parang, Hill 543, sir. ayan nga, iyan mo nga kasi medyo sir, Hill 543. Hindi ako magaling sa detalye eh. Sir. Harap ng detachment lang na bakbakon, sir. Yung pinosisyonan Yung nila. pinosisyon ng kalaban, sir. Oh. Hindi nila kayo iniwan. Kung hindi nila kayo pininising, pero pumosisyon sa kabilang hill. Yes, sir. Oh. Ayan, ikwento mo nga. So, sir. Oh. yun ang nangyari, di ba? Sir. Oh. So, paano nangyari na yun noon? Yung kalaban talaga, sir, is nandun lang sa kabilang bundok. Nandun lang sa kabilang, doon sila nakapisto talaga, sir. Nandun lang sila. Kasi sa gabi, sir, nakukuha namin yung ano nila, sir, sa radio nila. Yung mag-usap nga kami minsan, sir, sa radyo eh. Kasi yung frequency nila nakukuha din namin, sir. Malapit lang, sir, yung pisto ng kalaban ng MI. Sa kabilang bundok lang. Alam ko, malapit lang. Kumbaga, yun yung inasalta natin, sir. Sniping distance lang yan. Yes, sir, correct, sir. Sige, bumabalik yung mga magagandang alaala ko eh. So, sige. Tapos, pero may pagkain ka na noon, okay ka na? Oo, sir. So, may reinforcement ka? Oo, sir. Pero binantayan kayo ng kalaban? Oo, sir. Anong sumunod na nangyari doon? Kasi wala pa kami noon eh. Oo, sir. So, wala lang, sir. Ganun lang yung nagiging routine, sir. Every morning, ina-snipe kami ng kalaban. Nagigising kami, sir, sa sniper ng kalaban. Kaya ang ginawa namin, sir, manghihiram kami ng importin, orgaran ng kapgo namin, nagre-reply kami, in-snipe din namin sila. Kasi wala namang 1 kilometro yun. Oo, sir. Wala pang 500 meters yun. Oo, sir. Hanggang, sir, sa dumating yung sir, na di namin alam, sir, na pumunta yung pumunta sa detachment namin yung third IB. Nandiyon yung battalion commander nila, sir, at saka yung staff. Galing sa kabila na yun? Galing sa kabila, sir. Galing dito na banda, sir, sa basta under na yun ng 6th Division, sir. Di ko makalimutan yun, sir, na pumunta sila doon. Naabutan nila kami na nang snipe pa rin kami, sir. Nung nalaman namin, sir, kasi nandun kami sa harap ng kalaban, dito pumasok yung sir, yung tropa natin, friendly forces, yung third IB yata yun, sir, yung batalyon na yun na pumasok, sir, basta hindi ako sigurado, sir, parang third IB yun, sir. Nandun si Batcom nila at saka yung mga staff niya. Nung sinabi sa akin ng kapgo, sir, na nandyan may bisita, medyo napagalitan ako, sir. Bakit daw namin ini-snipe yung Kaya sinagot ko rin, sir, na sila naman kasi, sir, yung nauna eh. Kasi peace process pa itong panahon na yon, di ba? Parang ganun yun, sir. Aha, oo. Medyo napagalitan ako. Kasi ganyan sa amin kasi yung sandalo, minsan yung peace process, ikaw talaga pagalitan pag bumabaril ka ng kalaban kahit na inaatake ka na. Oo, sir. Ano bang makukuha nyo? Sigurado ba kayo na tinatamaan nyo yung kalaban nyo? Ganun yung sabi niya sa akin sa Batcom. Maliit na ako. Colonel Braga ba yun? Huwag mo ng pangalanan. Sir. Ganon, pagalitan ka pa pala. Hinaras ka na nga. Muntikan na nga kayo. Di nagtagal, sir. Umalis din sila yung bisita. Then, kinabukasan, ganun pa rin, sir. Snipe. Hanggang sa dumating niyo yung, sir. Punto na, dumating na kayo, sir. Kasi ganun na lang kayo noon pala. Nag-aanuhan na lang kayo. Sir. Nagbabarilan na lang kayo na mayabang din sila, nakaposisyon din sa kabila. May running, nung inatake natin, may running sir, patsol. Kayo, bagbagan din galing sa So, ganun na lang pala araw-araw kayo noon. Parang ganun na yung sir. Hindi kasi nauna, sumunod pa kami, nauna doon sina Lieutenant Espuelas pa noon eh. Pagdating namin doon, may Lieutenant Espuelas tsaka may SF doon eh. May SF, sir. Sige, kwento mo, talaga mahina ako detalye pakilang. Hanggang sa dumating yung tropa, sir, ng SF. Pero yung tropa ni Sir Espuela, sir, galing yung sa headquarters, kung di ako magkakamali. Kasi nandun yung mortar ba yun, sir? Mortar section ba yun? Nandun si Sir Espuela sa nakapwesto. Siya yung ground commander that time, sir. Hanggang dumating yung tropa ng Special Forces. Then, naalala ko rin, sir, na nandun na rin yung tropa ng 4th Company sa Ranger.
Yun na yung time na yun, sir, na kung hindi ako nagkakamali, yun na yung time na pero prior, sir, yung napaw nyo pa ako, then parang kinabukasan ba yun na inassault na yun, sir? Yeah, sige, ito muna. So, mamaya na yung pawa. Pero oo, kasi dumating kami doon, kumakaway pa sa amin yung kalaban kasi. Kakaway-kaway, nasa kabila ka pa noon, nakakaway-kaway yung kalaban sa amin, parang nangahamon to ah. Oo, sir. So, ang ginawa namin ni na Lieutenant Espuelas noon, basta nag-inuman muna kami. Kasi February yun eh. Sabi ko, mag-inuman muna tayo, Bok. Valentine's. Nag-inuman kami. Basta tanduay yun. Na parang joke nga lang eh. Sabi ko, Bok, bukas atake tayo. Hindi siya makapaniwala nun kasi sabi ko, imumove ko yung tropa ko. Sabi ko, bukas atake tayo. Na parang kalayatan nila, nagjo-joke din ako. Yun na yun. Doon nagsimula yung encounter na yun na basta bukas. Pero nagpadala ako ng tao, recon, tao ko, si Magallanes, tinignan niya yung posisyon nyo. Sabi niya, sir, kaya to sir, kahit medyo bangin yun eh. Sir, pag ganun yun, sir, pababa. Oh, matindi eh. Ganoon talaga sir. siya eh. Pero sir, sabi niya, kaya sir, basta maganda ang timing. Pero namumutla siya pagbalik kasi sir, marami-rami kalaban. Sabi ko, mukhang lumad ka naman. Okay lang, hindi halata na sundalo ka. Ba't ka bumaba nun pala? Sige, kwento mo na yun. Yung sunod-sunod na tayo. Yes, sir. Yung nangyari na yun, sir, bumaba ako, sir, kasi wala na kaming konsumo sa detachment. So, from detachment, sir, nakapaalang ako kasi medyo maputik. Yung tsinelas ko, nilagay ko pa dito, sir. Tapos nakaganon pa yung sir, pants. Tapos nakahubad, tapos nilagay ko yung t-shirt ko dito. Bumaba ako, sir, para bumili lang ng isda at yung sigarilyo, sir. Bumaba ako ng barangay Kabadyangan. O kasi wala na, di ba? Oo, sir. Bumaba ako ng barangay Kabadyangan, sir, para mamili lang ng konsumo namin sa detachment. So from barangay Kabadyangan, sir, nung tapos akong bumili, di ako nagtagal doon. Then, packet na naman, sir. Pabalik na sana ako ng sir, detachment. Nung biglang, bago pa yun, sir, sa baba pa lang, nakagat na ako ng sir, putakte. Namagay yung mata ko, sir. Sa totoo lang. Kaya di sila maniwala na tropa ako. Sige, muntikan si Master dahil sa akin eh. Muntikan. Sige lang, sorry Master. Sige. Nung medyo packet na ako, sir, doon na, sir, nakasalubong na ko yung tropa nyo, sir. Nabitawan ko yung sabay sigaw sila, taas yung kamay. Taas yung kamay ko. Nabitawan ko yung isda, 1 kilo, tsaka yung 2 kahayatan ng fortune yun, sigarilyo. Taas ako ng kamay. Hanggang sa ininterrogate nila ako, pinaluhod nila ako. Hindi ko na sasabihin, sir, kung ano yung tikman ko. Sorry, Master. Sorry. Tropa ko yun. Hindi ko na sabihin, sir, kung ano yung doon ko natikman, sir, kung gaano pala kasarap mag-romance sa yung talaga. Ranger. Ranger ka naman eh. Ranger na. That time, sir, nan-ranger pa ako. Non-ranger ka pa, sorry. Buti na lang, sir, dumating yung kapgo ko na isa, yung daladala nyo, yung guide nyo, sir, parang ginawa yung guide yata yun. May daladalang 1 galon na tubig. Nung nakita niya ako, sir, na nasa harapan nyo, na nakaluhod, sabay bitaw yung galon ng tubig, wasak. Tinakbo ako ng kapgo ko. Sabay sabi nung kapgo ko sa inyo na, Sir, sundalo ito. Sundalo ito, sir. Kaya medyo dumistansya sa akin yung may hawak na 1 length ng 60. Oo, pasensya na. Huwag mo rin kwento. Tropa ko yun. Sir. Tapos? Doon na, sir. Medyo, inalalayan nyo na ako, sir. Pinatayo nyo na ako. Sinuot nyo na yung t-shirt ko. Yun, pasensya. Ganon, parang ganon. Ang hindi ko lang alam, sir, ba't nyo ako na isama sa, sir? Kasi ginawa mo, hindi ko makalimutan kasi, sir,
nung binigyan mo akong instruction na, sige, gawan mo nga ako ng skits. Ikaw? Kung saan yung approach natin papunta sa yung camp ng kalaban. Kaya gumawa ako ng skits. Nasa akin pa yung sketch mo, Master. Nasa photo album ko eh. Ganun Totoo ba? lang, lapis. Lapis na hil-hil na sa akin pa eh. Oh, Save ko yun eh. Kasi nung binibriefing ko yung tropa, parang okay talaga to, lapis-lapis lang. Atake na tayo. No nerves naman yung tropa. Sabi ko, Banat, detachment commander na nag-drawing. Sige, Master. Ikwento Kasi mo. nung pagkatapos nun, sir, yun na, sir. Hindi ko talaga makalimutan, sir, na yun na, naisama nyo na ako. Ako nang nauna. Doon ko kayo dinaan sa bahay ni Manong Bagyo. Oh, maalala ko yun. Bagyo, sir. Bagyo yung apelido. Hindi, sige muna. Next episode yon. Pero paano natin plinano nun? Kasi kasama si may Lieutenant Espuelas Yes, sir. nun, di ba? Ah, sir. Oh. Tapos pinaalam kita na kung pwede ikaw yung guide namin. Oh, kasi yun ang ikaw hindi nakakaalam. yun ang hindi ko na alam, sir, na ba't ako naisama. Siguro sa inyo na level yun, sir. Sa inyo na ano yun. Oh, sige. Kasi ang diskarte ko noon, kasi alam mo yung approach natin noon, di ba, na medyo matarik talaga. Oh, sir. Na pang, basta nababayno nga sa Oo, sir, malapit lang. loko-loko tong si Dennis sa pag-atake na grabe na tanghaling tapat. Oo, sir. Oh. Kasi dinaan mo kami kay Manong Bagyo. Manong Bagyo. Oh, yung bahay niya, sir. O Kasi sige. nawala yung mga bigas niya doon kasi kinuha ng... Nandun nga, sir, na-recover natin yung mga sako-sakong bigas. Na-recover na, kinuha ng MI. Oo, sir. Oh. Na-recover pa rin natin, sir. Nakuha natin yung sako-sakong bigas. O sige. Sige. Ito, ganito kasi mga warrior, mga katulad namin na nagre-recall ng mga bagay-bagay na pero totoo lang muntikan si Master sa mga tropa ko. Hindi ko sana siya body ngayon. Tapos, Master, umaga ba tayo nag-move doon? Umaga, di ba? Umaga, sir. Umaga. Umaga. Basta nag-inuman kami. Ayun, hindi ko makalimutan yung. Tapos sinabi ko lang, atake kami. So, doon ka na guide. Mula kay, pinosisyon ko kasi ang tropa Oo, ko sir. Oo, naalala ko yun, sir. Naka-skirmisher yung tropa. Doon nakaharap sa Sige. Kasi bago tayo nag-assault, sir, binugbog muna ng 105 yun, sir, yung kanyon. Tsaka yung mortar, galing kina Sir Espuelas. Then yung OB-10 Ben, sir. Hindi, MG. Ay, MG. Binugbog muna ng MJ yun. 13 minutes ba yun, sir? Sa naalala ko lang, sir, after 10 minutes. Sumigaw ko, sir, na, it's showtime. Shoot. Oo, sir, hindi ko talaga makalimutan. Naglalaro yun. Oo, sir, hindi ko talaga makalimutan yan. Sinabi ko ba yun? Sinabi mo yun, sir. It's showtime! Assault. Dandan, naglalakad din ng tropa, sir. Kaya, dandahan. Tapos, Hanggang sa nalapitan natin yung kampo ng kalaban, hanggang sa napatakbo natin yung kalaban, sir. hindi, pero matarik. Sa totoo Oo, lang. sir. Ang Hindi tarik. naman masyadong sir. Hindi tulad nung pwesto ko sa detachment sa Bakbakon, sir, na mas Matarik din matarik talaga yun, sir. Yung inassault natin, sir, medyo lang. Hindi naman masyadong Mga 30 degrees. Oo, sir, Ganun. Pero walang cover. Yun lang, sir, walang cover. Doon nga, sir, naisama ko, pero wala akong daladalang, wala akong anting-anting, wala akong Alam ko, yung kasama ko na nag-assault, alam ko may mga daladala yun. Sinadate yun. Sinadate. Oo, sir, alam ko. Binadate yun. 16 lang kami ng pang 17 ka. Oo, sir. Yun. Di ba yung mga mista ko, si Espoy, sabi niya, Bo, masyado ka na malapit, bawal na ako mag-mortar. Kasi, di ba, parang laro lang yun eh. Oh, Tapos, si MG naman, 520, Bok, masyado malapit na, hindi na pwede. Tamaan na kayo. Ganon, di ba, ganon yun eh. Maalala ko na eh. At least ngayon, hindi ako nagkukwento ng war story ko sa mga kasama ko, si Master Mel. Pero hingal-hingal tayo lahat noon, di ba? Ang init kaya. Oo nga, sir. Tanghaling tapat nga. Hindi, tiniming ko yun. Kasi, siyempre, nagdadasal. Hindi, atake tayo. Hindi ko makalimutan yun, sir, nung sinabi mo na, it's showtime! Doon na nag-move yung tropa, sir. Move! Doon na, sir, dandahan. Kasi naka-screen, sir, nakaganon yung tropa. Doon ang direksyon. Dandahan, sir, na naglalakad yung tropa. Showtime talaga. Oo, sir.
Yun ang hindi ko makalimutan sa iyo, sir. Bata pa tayo nun. 1999 yun, sir. Hindi ko makalimutan, sir. 1999. Oo, sir. It's showtime. Kasi nag-ranger ako, sir. Year 2000 na. Okay. Next